Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules. Nasaan? Si Miyerkules Jen at sa lahat ng ating kababayan, Miyerkules, Pebrero 4, 2026, February 4, 2026. Sa lahat ng ating kababayan na nasa ibayong dagat, anuman po ang lagay ng panahon at anumang oras ngayon dyan, welcome pong palagi kayo sa Saganang Mamamayan. Ayun, maraming mga pangyayari ngayon, Nelson, ha? Naman. At meron tayong mga dapat ay abangan din daw. Pero bungad pa lamang natin, mukhang meron na mga nagtagumpay. Yes. Ang sigaw nila ngayon, palihim naman ang sigaw. Na? Tagumpay. Sa lahat ng tagumpay, yun ang palihim na sigaw natin. Tagumpay. Ano bang tagumpayan? Aha. Yan ba yung nasa Rodriguez Rizal? O yung nandyan lang sa Batasang Pambansa? Hindi, para daw ito sa totoong tagumpay. Ayun. Ano ba nangyari? Ay, nako. Nahuli na ba si Saldico? Mukhang nagtagumpay si na. Atuang o si Senador Bato? Mukhang nagtagumpay na sila sa paghahanap ng mga nawawala, Nelson. Aha. Oho, natagpuan na nila Ayan na. ang kanilang hinahanap, Aba. pero wala doon. Pakahirap na intindihin yan. Ha? Natagpuan mo na, hinahanap mo. Oh, natagpuan yung hinahanap. Kung saan Pagdating doon, wala naman pagdating pala? doon, wala pala doon. Aba. Nakaalis. Nakakagulat yan. Ha? Ganyan ang mga ano ngayon, mga pangyayari. Oh. Kapag ka hindi mo inanalay sa mga pangungusap, Oo. ano ibig sabihin? Hindi ko naintindihan. Aba, oo nga, pakahirap na maintindihin nako. yan. Ano ba nangyari? Ganun pa man, Nelson, may mga pangyayari ngayon dyan sa Kamara de Representante. Okay. Yan ang talagang masasabi natin. May mga nagtagumpay, may mga nabigo, meron namang iiling-iling, Aha. meron po namang mga tatango-tango. Baka lahat naman sila dyan nagtagumpay. Meron lang kunwaring nabigo. Well, yun ang ano. Kaya nga sinabi ko, may totoong tagumpay, At may merong napailing na lamang, at may lihim na nagtagumpay. mayroon din namang mga lihim na nagtagumpay. Ano ba nangyari? Parang naano na ako nahihiwagaan na ako sa iyong mga tinuturan. Ha? Tuluyan na pong ibinasura. Na naman? Yes! Ang dami ng basura. May basura na naman? Pero hindi ito yung basurang nakamaleta. Hindi po. Oho. Totoong basura ba yan? Ito po'y ibinasura na yung dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang bilis naman yan. Yan po, nagtaasan na po sila ng kamay. Hindi pa nakaka-round 1 ay knockout na agad? Knockout, pare ko. Hindi nakaganti. Hindi ba nung isang araw, nung Lunes, ay idineklara ng Committee on Justice na ang kanyang impeachment complaint laban sa Pangulo, yung dalawa, ay sufficient in form. Magandang forma. Ibig Walang sabihin, problema sa forma. Ang nangyari nga, Nelson, mga kababayan, puro forma. Puro forma lang. Puro forma. Para isang binata na kapag ka naliligaw, puro forma. Wala namang. Wala naman palang laman. Ayun. Nung kinausap na, anong pangalan mo? Sabi niya, ako si Senador. Kung ano-anong pangalan na binanggit. Puro forma, pero Puro hindi forma. nakaporma. Hindi na po pinaporma ng mga mambabatas na kaanib dyan sa House Justice Committee. Pwede ba nating marinig yung botohan kanina? Pwede. Ah? Pwede, meron tayong yan. Yung dalawa. Ang pinagbotohan kasi kanina, Nelson, ay sufficient in Substance. Ano ha? Yun pong De Jesus complaint at saka yung Masa et al. Complaint. Kasi ang balita ko dun sa De Jesus complaint, tanging yung congressman lang na nag-endorse ang bumoto, tumutol. Oho. Dun sa, hindi pala tumutol kasi ang kanilang motion ay ideklara ito na insufficient in substance. Yes. So isa lang ang bumoto na dapat tumutol. O nga si Congressman Nipay. Nipay lang. Oho. At doon naman sa complaint ni Masa, Oho. ang bumoto, Mayroong motion ng it's a motion sufficient in substance. oo. Pero ang mga bumoto, Meron pag nag-second demotion. Second demotion. Oo. Is there anyone who
meron na sumagot si Kong Benny Abante. Oo. Sabi niya, my motion is ang tawag doon? Insufficient. Ay may tutol ba? Yan. Ayan, may tutol ba na ito ay sufficient in substance? Sabi po ni Kong Benny Abante, tutol ako na yan ay sufficient in substance. Yan. Oo. Kaya let's divide the house. Yan, yun ang naging pasa ng chairman. Kaya kumuha sila ng gunting, Hinati. Ginupit sa leg. Hindi, nagbotohan sila, nagbotohan. Pwede ba natin iparinig direct? Kasi bandang dulo lang, yung Para maganda. boto. Para maintindihan naman natin. yan eh. Mga 2 minutes lang ata. Yun, nasa botohan na. Sige nga. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. In favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. Yun. Putol eh. 39 lang yung sinabi. Hindi mo sinabi yung nagsabi ng sufficient. Kasi yung sinabi lang insufficient, 39. Ilan yung nagsabi ng sufficient? 7. Putol. 7. Sina Dilima. Yung Sino sumunod? Hindi, pero ang binanggit lang kasi ni Kong Jerbil doon sa pagkakaputol, Doon sa yung simula. nagsabi agad ng insufficient in substance, 39. Pero hindi sinama yung ang bumoto naman ng sufficient in substance. 7. 7. 7 lang. Yun, Yes. Sina Dilima nga yun. Yung grupo nga nung yung Makabayan Black, yung mga naghain. Hindi katulad natin noong araw, ewan ko noong araw, o yung mga nakakaraan, nakapagkaganyan, parang parang nanonood ka ng tennis. Nagpapalakpakan, Sigawan pa nga, di ba? Parang ngayon kalma lang tayo, baka Tame nga sila ngayon. Ay, so ibig sabihin po niyan, suma total, Nelson, ano ibig sabihin I yan? therefore conclude Na? na effective na po ang 1-year bar rule sa impeachment complaint laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin yan? Sa Tagumpay mga tayo. karaniwang mamamayan. Tagumpay ang ating bayan. Na? Hindi na po makasampahan ng impeachment ang Pangulo sa loob ng 1 taon. So next year na uli. Next year na po yan. Aba. Kung ang pag-uusapan ay impeachment complaint sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayun. Kaya nga sabi ni Pangulong Bongbong kasi parang pinupush siya, bumuo ka na ng yung defense team na magtatanggol sa'yo sa impeachment. Oo, ano sabi ng Pangulo? Yun lang. Ba't ako bubuo ng player? Wala namang basketball. Hindi pa nga sinasabi niya magkakaroon ng impeachment eh. Ayun nga. So patay na ang impeachment. Laban sa Pangulong Bongbong. Ayan. Ang susunod dito ay next week, may nakahain naman na dalawa din, di ba? Yes. Impeachment complaint laban naman sa Vice President Sara Duterte. Ayun. Ayan naman tayo magkakaalaman. Ang naghain din po yung grupo niya nung Makabayan. Sino ba yan? Dalawa ba yung impeachment? Sila din, oo. Sila din. Tapos sino merong... Yung isa pa ay hindi ko basta may dalawa rin eh. Ayun. So, yun naman po ang tignan Hindi, natin. ito nga isa lang pala. Isa lang ba yung Masa et al. din? Oo. Yung Makabayan Black. Kaya sa balita lang kay second dahil yung nauna. Yung last year pa. Tama. Ito yung sabi ng rehash. Yes. Rehash na impeachment complaint. Pero sabi ni na Congressman Cardema ba yun? Sabi, hindi ito rehash kasi dinagdag namin dyan yung statement ni Ramil Madriaga daw. Ayun. Kaya may dagdag yan, hindi yan rehash. Yan nga. Ito. Ay, abangan natin. Kung ganyan din ba kaya ang mangyayari, ibabasura din kaya? Nako. Sigurado, yan sufficient in form din. Ganon. Inang sa pantaha mo kaagad, Kasi siyempre, madali na lang pumorma ng... Bagay, yung mga nandun na nakikita mong bumoto. Yung sa substance siguro magkakatalo. Ganon?
Kasi dyan naman sa Congress, Oho. hindi naman talaga substan ang pinag-uusapan dyan. Eh. Oho. Kundi kung ilan ang boboto sa'yo. Yung It doesn't matter. kulay ng politika. Oo. Ayan ang mas matingkad dyan. Hindi, kahit na napakabigat ng ebidensya, kung wala namang boboto, hindi rin uusad yan. Ayan. Sabi nga nila, it's a number game. Totoo. At kung titignan natin, yung mga nariyan sa Kamara ngayon, para bagang ito rin po ang nagsulong Sila ng din. unang impeachment. Oo. Bagamat, ibinasura ito ng Korte Suprema. Yes. Pero ang dahilan naman nun ay paglabag sa one-year bar rule. Totoo. Di ba? Pero ayaw ko na siya na, may pagtatalo pa rin daw kasi. Dapat kasi sabi nila, masyadong adelantado naman yung pagkakasampa ng kaso o ng impeachment. Kasi alam ng iba, February 6 matatapos ang one-year bar rule. Dapat daw, hinintay na lang. Konti na lang naman, di ba? Bakit ba naman Para hindi na pwedeng, para wala nang... wala nang question pa. Wala nang question. Ba't ba niya gitil na gitil itong mga taong ito? Pwede namang hintay ng ilang araw lang, di ba? Masyado niyang adelantado, nagmamadali. Baka diskarte po nila yan. Ano ha? Kung yan ay questionin, Magkakaroon pa ng delay. yan. Diba? Kasi baka magtanungan. Ngayon kung... may katwiran din sila, no? Kung bakit nila ginawang Enero? Kasi Diba? yung desisyon na bago ng Korte Suprema, Oo. nilinaw kung kailan nag-start yung kailan nag-initiate Oo. nung nakaraan. So ang ang araw doon nun, yung December. Oo. Yung unang sinampang kaso, yun ba ibig Yes, sabihin? oo. Hindi yung pang-apat. Yung unang-una na hindi inaktuhan ng Kamara. Yun. Dahil doon pala, kapag ka hindi mo inaktuhan, Oho. parang bumilang yung... Kumbaga sa taxi, pumatak na yung metro. pumatak eh. yung metro. Ayaw mong bayaran. Yes. Ang binilang kasi nila, pang-apat na impeachment complaint. Yes. Hindi daw yun. Hindi pala yun. Ayun. So, bagay, sa kabilang banda naman, si BP Inday Sara, ina-expect naman niya, Nelson, na magpupush talaga itong impeachment laban sa kanya. Kaya sabi niya, bago pa po kasi sinampahan ng kaso, buo na yung defense team ko. Alam ko na yan. Alam ko na. Buong-buo na po ang defense team ko at parang isang taon na sila naghahanda para sa kanilang depensa. Nelson. Tama. Oo. Yan po ang nangyari. Kaya sabi namin sa inyo kanina, sa pagbungad pa lamang ay mayroon pong nagtagumpay, meron po namang lihim na nagtagumpay, ang iba po naman ay napaisip, napailing, napatungo, ang iba po naman ay wala lang. Walang pakialam. Bahala sila, sabi nga nun. Sa Senado naman, Yan, ang ay inaabangan mainit natin. po ngayon ang usapan. Mainit ba? Mainit mo merong mga palihim na usapan at may patalikuran na nangyayari na hindi ho natin nakikita, hindi natin nababalitaan. Nanonood ako kanina sa session nila. Parang masaya naman eh. Binigyan ng pagkilala ng Senado yung ating mga atleta. No? Na sumali sa Southeast Asian Games. Oo. Oo. Parang Nandun okay lahat naman sila. Parang Nagpipicture. Mukhang hanggang ngayon nagpipicture kasi naka-standby pa yung kanilang live streaming. Kasi sabi Hihintay natin. Oo. ang parang nag-motion si Senador Pia Cayetano. Tapos sasabi, muna tayo, picture muna tayo kasama ng mga atleta. Oo. Standby lang kayo dyan para nang sunod ibabalik kami. So Hanggang ngayon. inaabangan natin. Baka nagbibirienda. Baka bumuo pa ng isang basketball team kay soccer game siguro. Pero bago yan, Jen, mukhang nagkaroon po ng withdrawal of support. Nabalita mo ba to? Parang, ewan ko lang ha. Ha? Oo. Merong mga senador ang nag-withdraw ng suporta. Oh. Alam mo kung kanino? Kanino? Sa Blue Ribbon Committee. Nag-withdraw ng suporta? Nag-withdraw ng suporta. Yes. Bakit? Ano bang, parang wala namang hearing ang Blue Ribbon Committee itong mga nakalipas na araw. Wala nga. Kaya lang. Oo. May rekomendasyon na kasi ang Blue Ribbon na mga kakasuhan. Ito daw yung initial report. Oo. Pero draft pa lang daw yan eh. Yun nga. Oh. Ang sabi kasi nila ay, teka muna, ha? Meron na kayong ilalabas na report? Oo. Parang hindi namin mapapayagan yata yung report na yan. But ano ba ang pinaka-gist nung report na yan? Oo. Oh. Eto na. Naku po. Nagulat ako rito dyan eh.
Ha? parang mild lang. Gulat mo. Hindi ako kasi impit eh. Pigil ang pagkakagulat ko eh. Oo. Eto na. Oh. Ang nag-withdraw ng support ay dalawang senador na miyembro ng majority bloc. Eh baka naman sa ano lang nag-withdraw sa BRC lang? Yun sa nga, Blue Ribbon Committee? sa report mismo ng Blue Ribbon Committee. Kaya dahil dyan, ay mukhang nagkakaroon ng usap-usapan. Teka, mukhang hindi lang ata ito Hindi lang ito withdrawal doon sa Blue Ribbon Committee. Baka magtuloy-tuloy ito kung saan. Oho. Kasi hindi lang dalawang senador, nadagdagan pa, naging 3. Kasi mukhang doon sa lumabas, aywan ko lang lumabas kung totoo nga nakalagay doon, doon sa report initial, ay mga kapwa senador Ayun. ang sasampahan ng kaso. Oo nga. Oh. Batay po dito sa draft at unofficial report, mayroon lamang 4 na pirma. Matapos umatras ang 3. Apat pa lang ang pumipirma. Kasi dapat 4 plus 3, 7 na dapat. Oo. Okay. 11 daw ang kailangang pirma Para majority. para maiharap sa plenary. Oho. Ang hirap nito kung binawi nila yung mga pirma nila. Nako, withdrawal of support nga yan. Pakinggan nga natin kasi may paliwanag dito si Senador Lacson Sige nga. Sige nga po. Senador, ano ba nangyari? Sino mga bumawi ng pirma? Senador? Nagmimerienda pa. Nagpapapicture pa. Picture muna. Ang mga bumawi daw ng pirma ay sina Senador J.B. Ejercito, Ba? Senate Majority Leader Mig Subiri, Ba? Oo. at si Senador Sherwin Gatchalian. Yun na. 3. Yung pumirma naman, na pabor, Risa Ontiveros, siyempre. Bam Aquino, Okay. Kiko Pangilinan, Siyempre. at siyempre si Senador Lacson, 4. Yung chairman. Oo. So, 4. Sino pa ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Senador Marcoleta, Ay, di ba? mga minority, hindi naman... Sa minority. Oo. Hindi, baka kahit na minority, pumabor naman sa report. Importante, report naman ng Blue Ribbon Committee, di ba? Hindi naman pumipirma pa dyan Gano'n. Hindi pa inihahain sa mga miyembro ng minority. Ang problema, So, kung 7 yan, hindi nga niya mairap-harap dahil kulang pa sa pirma. Gano'n. Oo. Nako. Parang, yun yung sinasabi ko na, ay, pirmahan mo nga ito, umiikot-ikot. Hindi, dapat ini-offer na rin niya sa Oo, palagay ko nga minority. gano'n. Kaya, siyempre, kung ako ang magpapapirma, unahin ko muna yung kalyado ko, di ba? Yung majority Oo, group. kasi pag makuha ko ng 11, Oo. madali na. Hindi ba? Bagay, sabi majority na. Muna. Oo. Oo nga, no? Sa majority pa, nahihirapan na siya, paano pa sa minority? Di, malay naman niya. Baka yung mga miyembro ng minority, lahat pumirma na. Ay, sige. Okay yan. Di ba? Oh. Diyan kasi sa draft committee report, inire-recommend ng kasuhan sa flood control project anomaly, sina Sino yan? Senador Jinggoy Estrada, Nako, may kaso na nga sila, no? Joel Villanueva, Nako, yung nasabit siya kasama kasi yung mga nauna, hindi siya kasama, di ba? at Cheese Escudero. Nako, yung dating Senate President. si Escudero. Tatlo yan. Hindi rin Oo. pipirma kasi sila kakasuhan. Oo nga. Plus yung ayaw pumirmang 3, 6 na. Oo. Plus yung minor, hindi nga makakakuha ng ito. Ganon. Pati Mahirap. ba, yung dating Senador Bong Revilla kasama rin? At kasama si dating Senador Bong Revilla Nako. at Secretary Manuel Bunoan. Nako. At dating Congressman Mitch Cahayon. Nako. At dating Congressman Saldico. Nako. Oo. Yung magkakasama yan sa draft committee report. Di umano, ha? Doon sa 67 na sinasabi ni Senador Ping, walang kinasuhan? Di ba sa kanya privilege speech Yung kongresista? mga Contractors? contractors. Wala, yung Mitch Cahayon lang ang nabanggit Palagay ko ganon. ito'y Kasi yung Mitch Cahayon, nabanggit lang ito hindi naman na hindi sa report ni Senador Ping Lacson ang galing niya, kung yung kamali. Oo. Doon sa kanyang na yun ay inimbestigahan pa ng kanyang mga tauhan. Kina Bryce Hernandez. Yung grupo na Bryce yan. So sana may sinama siya doon sa mga kasi yun personal knowledge si Senador Ping yun, ha? Mga tao niya nag-imbestiga doon. Mukhang hindi nga. Ganun ba? Wala pa. Sayang naman. Paano yung trabaho ng mga tauhan niya? Ayun nga. Oo.
Kasi di ba, binabanggit niya sa kanya privilege speech. Ito niya, personal pa namin pinuntahan ito at nakita namin na talagang substandard. At iba naman niya, talagang ghost ito. Ang tibay ng ebidensya. Ganon. O sige, ayun na raw. Okay na. Pakinggan natin ang pahayag. Senator Pampilo Ping Lacson. Sir, but we can say, sir, that the round, yung kahapon ni Nick, sir, was really the draft report that came from you. Yan, draft talaga yan. Okay. And sir, Pero pinaparecommend hindi final yun. yung... That's not yet the committee report. And yung It is draft? subject to discussion. And yung draft, sir, you confirm na pinapa-recommend yung charges versus Senators Villanueva, Estrada, Kasi sabi Escudero. kong reality sa ground because we're recommending them to undergo preliminary investigation and they're already undergoing preliminary investigation. So why would we go against what's already happening? So sir, just to reiterate, hindi masama ang loob niyo kung nag- No, definitely not. Hindi masama ang loob. I welcome na i-discuss namin mamaya. I welcome all contrary opinions or dissenting opinions. If they don't want to sign, so be it. Because that's supposed to be the case because we have our rules to follow, rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Sir, since same naman po yung draft nyo at yung nag-leak, we can use it. Tama po ba, sir? We No, can not yet. Because it's only a draft. Hindi final. What if the final committee report hindi tama doon sa draft? Then ano pisan yung nire-report ninyo? So I would encourage, I would appeal to media na hintay na lang yung final, will furnish you a copy para doon lang i-base yung inyong reporting. Otherwise, i-disclaim namin yun. Di ba? Sabihin namin, hindi yun ang report namin because that's not yet final. But you confirm na pinapakausungan yung tatlong senador. At least that you confirm. Yeah, 6 people lang nandun. Okay, sir. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Bong Revilla, tapos Senator Cheese, lahat ng nag-PPI ngayon, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jinggoy. Yeah. You confirm that. And ex-Congresswoman Mitch. Yeah. But no Romualdez, sir. Ibang kategory. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because kinag-authorize namin based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, kinategorize namin sila into different levels. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the committee report. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Ayun. So yun, Nelson. Kung ako reporter, yung code ko, batay sa draft report. Yun nga. Di ba? Wala namang Hindi mali pa lang doon. official yun, Draft pero naman draft report. Wala namang problema. Kasi tinatanong niya, pwede ba naming, di ba? Hindi na dapat tanungin ng report. Oo, kasi Draft nga. Hindi sabihin mo, draft report. Hindi, report mo na ito yung draft na kinumpirma mismo ni Senador Lacson. Yan. Pero hindi pa raw po ito final kasi pwede itong mabago. Oo, kaya nga Depende draft Wala namang draft na final eh. Di ba? Final draft. Hindi pa rin. So makita naman ang pangako. Talaga na. Sa basketball, alam ko, draft final. Di ba yung draft pick, ano? First draft. Final draft. Yun ang final na, pag nakuha mo na yun. Ay, nako. Pero ito, Jen. Yan. Ano nangyari? Yan ang nangyayari sa Senado. Oo. Alam mo ba na hanggang ngayon ay hindi pa rin makabalik-balik ang sesyon ng Senado? Aba, bakit? Hindi, baka naman ano. Alam mo ba kung bakit? Ay, bakit daw? Kasi may niluluto. Hindi, kahapon may ginisa. Alam ko, sa Senado. Nagisa yung DOT Secretary. Ngayon, mayroon ng hindi lang gisado. Meron daw niluluto, mga kababayan. At mamaya, makikita natin, pagbabalik nila, kung itong niluluto ay naluto nga, half cook, o itatapon dahil hindi naman pala lutong-luto. Ganon. Talaga naman, oo. So, pagdidibatihan na nila yung kung yung draft, May niluluto tungkol sa draft report. Ilalabas nga daw yung report. Aha. Tapos siguro may konting mga debate at
hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari pa. So, teka lang, yung kahapon na pinagtalunan tungkol sa West Philippine Sea, tapos na yon? Tapos na yun. Luto na yun? Oh, luto na yun. Nagkasundo na sila. Pareho na lang pala tayo nga. Ba't pa tayo? Parang silang pala siyang ayon sa West. Pero ano ang Yung resolusyon lang siguro. Yung kung sinong pipirma o hindi. Ganon. So, yun siguro niluluto nila, yung resolusyon. Niluluto yun. Ang dami niluluto sa Senado ngayon eh. Kasi nandyan si Si Chef Boy Ramsey. Logro. Boy Logro. Ganon. Ay, baka At mamaya, Jen, baka may papansit siguro sila. habang hinihintay natin yung niluluto sa Senado, mayroon ng niluto dito. Paano dito? Dito sa ating Sa himpilan? ating himpilan. Luto na. Luto na. Lutong-luto. Baka usapang hindi maayos yan, ha? Usapang matino ba yan? Usapang matino ito. Niluto nga eh. Nilagyan ng mga... Perfect ang pagkakaluto nito, ha? Perfect na perfect. Oho. Oo. So, lutong-luto ito at saka pag kinain mo, pinakinggan mo, sarap sa tenga. Ganun ba? Masarap sa tenga. Para kang nakinig ng batingting na umaalingaw. Para kang nakinig at nanood. Yes. Abangan nyo mamaya, ha? At meron tayong... Hindi ako mabibigla dyan, ha? Hindi ka mabibigla dito. Meron tayong mamayang Magugulatin ako, eh. usapang matino kasama si Attorney Rowena Guanzon. Ganon? Oo. Live dito sa ating, Niluto na. luto na. Luto na. Kasi yung live, parang tilapia yan, hindi mo pa kakainin. Nagkakasag yan pagka niluluto. So, ito, Mas luto na. mahirap yan. Ito, luto na. Para... Ihahain na lang natin. Ihahain na lang natin. Maganda, no? Para talagang swabing-swabe ang dating. Eh, di yayain nyo na po yung mga kababayan nyo, mga kamag-anak nyo, mga kakilala nyo. Mapapanood nila sa Attorney Rowena Guanzon sa programa. So segment natin tuwing Miyerkules yan. Matinong usapan ito, ha? Matinong usapan. Alam niyo ma, pagka sinabi ni Attorney Guanzon, matino, alam niyo na ibig sabihin. Matino talaga yon. Mabuti pa itong PPA, Nelson, eh. Ayan May yan. matino rin ginawa. Matino din yan. Kasi po, kinansila ang ilang biyahe sa iba't ibang pantalan hanggang alas 12 ng tanghali ngayong araw dahil meron po tayong tropical depression. May bagyo po, ang pangalan ay Basyang. Apektado ang mga pantalan sa Eastern Leyte, Samar, Palawan, Surigao at Zamboanga. Milinaw pa po ng PPA na hindi nito sinususpinde ang mga biyahe. Ulitin ko po yan, ha? Tandaan nyo, makinig kayo. Ulitin ko. Hindi po sinususpinde ng PPA ang biyahe. At kapag nailabas na po ang no-sail policy, otomatikong kansilado ang mga biyahe dahil hindi maaring maglayag ang mga barko. Ayon po sa Pag-asa, ang bagyong Basyang ay kasalukuyang nasa bandang northeastern Mindanao. May bilis po ng hangin na 55 kilometers per hour. Ayun. At dahil dyan, kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat gaya po ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades.
mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo, Pure Gold. Mababa po ang presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At mayroon din pong Pure Gold mobile app, ha? Para sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede mo kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. I-download yun, ha? Ang Pure Gold Mobile. Eto na, Nelson pala, yung sinasabi mo. Yan na. Yung niluto na natin. Eto na. Sa Oo. Senado na ba yan? Sa Senado na? Yes! Tapos na? Eto na po ang mga senador. Nagkaroon na po sila ng usapang matino. May bago na ba? May bago po dito sa ating palatuntunan. Hindi pa sa Senado. Hindi pa po. Nagulat ako eh. May bago na po dito sa ating palatuntunan at makakasama natin Attorney Rowena Guanzon, Nelson. Pag-uusapan natin ngayon ng impeachment upang mas malinaw natin itong maunawaan mula po sa perspektibo ng batas at ng mamamayan. Makakasama niyo po ngayon sa palatuntunang Saganang Mamamayan, dating Comelec Commissioner at legal expert, Attorney Rowena Guanzon. Anong titulo, Nelson? Usapang matino! Panoorin natin. Magandang araw po. Attorney Rowena Guanzon po ang inyong lingkod dito sa Net25. Pangunahing episode ko po ito. Kaya sana subaybayan nyo bawat Miyerkules dito sa Net25. Pag-usapan natin ngayon ang impeachment na naman. Ito ang impeachment 2.0. Wala na talagang magawa itong ating mga congressman. At hindi siguro sila busy. Kaya impeachment na naman. Pero this time, ay pagbabago tayong konti, may impeachment din against Bongbong Marcos. Pero ang sinasabi ni Congressman Erice, yun daw nag-file na complainant ay abogado ng First Lady Lisa Marcos. At sinabi din ni Gabriela Party List Chair Lisa Masa na yung kanyang pagtalakay ng House of Reps Committee doon sa impeachment complaint against Bongbong Marcos ay scripted. Ang tanong talaga ng mga kababayan natin, maniniwala pa ba kami sa inyo? Sa mga pinaggagawa nyo, sa flood control, kickbacks nyo, sa mga substandard projects ng mga allocables nyo, mga congressman, hindi naman lahat, ano po? Pero maniniwala pa ba kami? Maniniwala pa ba ang mga tao sa inyo na impeachment na naman ang pinaka-importanting trabaho ng ating House of Representatives ngayon? Tingnan po natin ang Committee on Justice. Ano nangyari kay Congressman Abante? Biglang nag-walk out kasi pagbobotohan yung sufficiency in form ng complaint ay talo siya. Siya lang ang no. Di ba? Yes sila lahat. Siyempre, pati ba nga BBM na congressman? Yes,
there's got to be a catch. Yun ang sinasabi ni Lisa Masa ng Gabriela na scripted, di ba? At yun ang sinasabi ni Congressman Erice na dummy complaint lang ito. Pero nag-walk out si Congressman Abante. Very famous yan si Congressman Abante, yung picture niya na nakalawit yung dila niya. At yung kanyang eleksyon sa Manila ay talo siya sa botohan, pero panalo siya sa panalo siya sa laro. Kaya itong si Congressman Abante ay naging katawa-tawa sa kanyang mga kasamahan dyan, which shows the demeanor of your congressman. Tingnan nyo sila. They're laughing. It seems that they don't take this seriously. Unlike in other countries where impeachment proceedings are a serious matter. You imagine you're trying to remove the president and the vice president of our country. So, tingnan nyo rin kung maniniwala pa ba tayo na itong Committee on Justice na ito will have fairness. Kasi sa due process po, nakalagay, lalo na doon sa decision ng Supreme Court, doon sa first case ng impeachment ni VP Sara, that declared it invalid and unconstitutional, ang nasabi doon talagang emphasis ng due process ay fairness. Walang arbitrariness, di ba? Can we expect fairness from this committee led by Congresswoman Luistro, rabid supporter of Martin Luther King Romualdez and BBM? Can we expect fairness from Congressman Luistro, who was also the same, if I am not mistaken, chair of the Committee on Justice in the first impeachment complaint versus VP Sara? If you look at the record of Congresswoman Luistro, she's praising Martin Romualdez to high heavens. Diba? Sabi niya, may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker, kulang na lang sabihin niya, may lindol dahil sa speaker, may ulan dahil sa speaker. Kaya makikita po natin talaga ang fairness dito ng House of Representatives kung si Congresswoman Luistro ay mag-resign as Committee on Justice Chair. I mean, give it up. Congresswoman Luistro, what's the big deal? You know, you no longer look neutral. You look biased. You're already biased against VP Sara. So why don't you just give it up and resign? Anyway, your vice chair is just as competent, hindi ba? Kaya dyan sa House of Reps, maraming congressman na nagde-declare ng opposite view against the Supreme Court final decision. At si SP Senate President Soto ay gayon din. Ang sinasabi niya na pag sinasabi ng Supreme Court, ito dapat yung mga rules nyo dyan sa House of Reps sa impeachment, ay ito ay overreach na ng Supreme Court at hindi na ito pwede. Sabi niya, the Supreme Court's already making laws. It's no longer just judicial review. So, masasabi ko naman dyan when I interviewed Senate President Soto is, well, you know, if you keep on doing that, and you keep on criticizing the Supreme Court decision, SP, you will look biased. And you know, you're the Senate President. My gosh. It's better that you just lay it to rest and then continue the work there, is it not? Kung aakyat po ang impeachment sa inyo, ano po ang gagawin nyo? Sabi niya, gagawin ko po yung ayon sa aming mga patakaran. Well, that's great, right? Now, but if the impeachment complaint against President Bongbong goes up to the Senate, in the unlikely event, the Senate President will not preside over the impeachment hearings. It will be the Chief Justice of the Supreme Court. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng siya. Di ba? Well, that's already settled. The Chief Justice, that's what happened in the Joseph Estrada case, remember? So, ang tanong ko kay Senate President Soto when I interviewed him, is, in your personal opinion, SP, okay pa ba itong impeachment na ito? We're already 2 years from the election? Sobra na, di ba? And he said, in his opinion, it's really already impractical. So tingnan natin ang ating House of Representatives kung paano sila gumalaw at yung demeanor lang nila. Kaya sigurado aakyat ang impeachment complaint. Pero kailangan nila
Again, this time, they have to follow the rules according to the last Supreme Court decision. They have to refer it to the committee, and then they have to bring it to the plenary, the complaint, and then all congressmen and congresswomen, and of course, the Vice President Sara, must have a copy of the complaint. Kasi noon po sa first impeachment complaint, grabe, no? Ikaw nga nasasakdal sa ordinaryong kaso, binibigyan ka ng kopya ng complaint. Ito ba kaya na ini-impeach nyo, tinatanggal nyo yung Vice President, hindi man siya nabigyan ng complaint. Kaya mga kababayan, maasahan ba natin ang ating House of Representatives na magiging fair sila at magiging objective sila? Maasahan kaya natin na dahil si BBM ang President ay susuriin din nila ng maayos at kung may bigat naman yung mga kausa o grounds ay iakyat nila din sa Senado. Isa po sa mga grounds dyan ang pagdodroga niya dahil siya ay sinasabing addicted to cocaine. Na simula pa 12 years old siya, sinabi na ng kapatid niya na Senator Amy na siya ay addicted to cocaine. Ang sinabi naman ni Congresswoman Leila de Lima na hindi yun sapat na betrayal of public trust. Pag-uusapan ho natin yan uli. Pero sa ngayon pa lang, kung nagdodroga ho at nagko-cocaine ang presidente, ano yan? Nung tumakbo siya, sabi niya, of sound mind siya and body and healthy and, he's not committing any crime. He's committing a crime! He is committing a crime every day when he snorts cocaine, and his decision-making prowess is going to be unstable and erratic and unreasonable. Yan po ang resulta dun sa ground of the impeachment complaint against him that he is addicted to cocaine. Not by itself, but that it impairs his cognitive functions and it impairs his decision-making process, and that's why he cannot be a good president of our republic. Abangan po natin dito sa mga Pilipinas. Ito po si Attorney Rowena Guanzon. Salamat po. Ayun, salamat po, Atty. Rowena Guanzon. Bitin kami, ha? Kaya lang, ang karugtong niyan, yun na nga po, wala nang impeachment complaint na pag-uusapan laban sa Pangulo dahil kinatay na po kanina yung dalawang impeachment complaint na yan. Ibinasura na po. Binasura na. Oo. Next time, gawin ni Atty. Guanzon ng mga 30 minutes para... Oo, parang mahaba-haba. Mahaba-haba. Bitin, para mahaba-haba ang kain natin. Kasi nga, sabi nga natin, it doesn't matter kahit anong ilagay mong dahilan mo dyan Oo. Pagka sinabi nila, ano yan? Tama yan, iakyat natin sa Senado, aakyat yan, di ba? Totoo. Kahit wala kang bagay-bagay Kasi dati nang pinagbatayan, di ba, sa impeachment ni BP Sara, bayaan yung dinggin sa Senado para marinig natin ng paliwanag at ang sagot. Yan nga. Para diba? may depensa yung kanya sarili. Yan, well, anyway, abangan natin. Ano ngayon nangyari sa Senado? Wala pa rin Nag-aabang tayo kung ano ang latest. Wala pa. Ang tagal ng picture taking. Hindi na raw picture taking Mukhang tapos na rin kumain. Ganon? Mukhang may pinag-uusapan na malalim. Tingnan natin si Mar. Wala ba, no? Nakikikain nata si Mar, pati si Mar, no? Standby lang tayo. Papansit ata si Senador Jinggoy. Ganun ba? Bakit? Sinama siya doon sa draft. At saka yung Senador sino ba? Jinggoy, Cheese, at saka si Joel. Silang tatlo. Di pag nagkataon, kakosa sila pag natuluyan ito. Naku po. Magkakakosa sila ngayon. Talaga naman. Di ba? Mukhang, anyway, sige. Ano pa? Habang tayo nagantabay. Nelson. Eto na. Nako. Akala ko magugulat ako rito, Jen. Hindi pala. Bakit? Di ba sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, natatanda mo ito na may mga pahiwatig daw na pillars si Congressman Saldico na mayroon siyang kagustuhang makipag-usap sa gobyerno. Gumamit pa nga raw ng mga pari. Na parang common friend. Yes. E di sabi natin, ano kayo masasabi ni Saldico dito?
Medyo mahaba yun eh. May video ba sa ngayon? Kailan ba yun? Matagal na? Mga 2 weeks ago. Oo, 2 weeks ago. Oo nga. Ano. Sinabi ng senador ni SILG, John Vic. Oo. Oh. Ang problema, sumagot na po si Saldico. Totoo? Sumagot, oo. Wala akong nakitang video. Meron. Meron bang video? May video. Oo. Gusto Sige mo nga. mapanood yung video? Sige nga. Para na-iskupan ako dyan, ha? Hindi ko alam yan, ha? Yan sinasabi ko sa inyo. Oo. Gusto niyo pong mapanood yung video? Taas Opo. ang kamay, taas ang kamay. Opo. I agree, Your Honor. Oh. Eto. Si Captain Nomi Girao Kayabyab. Jen. Hawak niya yung video. Baka magalit sa atin yan. Hindi ba ito? Oh, hindi yan. Sino ba yan? Bakit pumapasok? Ano Oo. pang meron? Para saan ba to? Ay, teka lang, ha? Sige. Ala ko si Saldico eh. Hindi. Makakapanayam natin ito. Si Saldico? Hindi. Ito pong si Captain Noemi Girao Kayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Nelson. Akala ko naman si Saldico na yan. Ano bang nangyari sa Coast Guard? Ayan. Pinagalitan na ba si ano? Hindi pa. Captain, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Cap, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Sir Nelson and Sir Jen. At sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Kamusta na po kayo sa Coast Guard, ma'am? Yes, ongoing po, Sir Nelson and Sir Jen, sinasagawa po natin yung search and rescue operation, particularly po sa barkong MV Tricia First Century sa May Basilan po. Ayun, meron bang ano naman talaga ang latest na bilang ng mga na-recover nating bangkay, Captain? As we speak po, 45 recovered bodies po and 316 survivors. And we are still pursuing itong ating search and rescue operations na isinasagawa po sa area, together with other local government agencies and even yung LGU and other volunteered fisherfolk communities po natin. Sa tala, ilan ho ba talaga ang pasahero nung lumubog na barko, Cap? Well, based sa manifesto, based sa records po na naibigay sa atin, a total of 344, that is 317 passengers and 27 crew. However, Sir Nelson and Sir Jen, meron po tayong mga natatanggap na mga information from the family. So, kasama po yan sa investigation na sinasagawa po natin ngayon. Pero may pruweba ba sila na talagang sumakay nga yung kasi kung atin pong bibilangin, parang sobra, no? Based doon sa kanilang talaan at saka yung mga nagsasabing sumakay yung kamag-anak nila doon sa sasakyan na yon, Cap? Ngayon po, we are not discounting those statements na galing po sa pamilya. Kasi initially, tama po kayo, may mga naririnig po tayo na may mga sumakay na wala sa manifesto at nasa manifesto na hindi naman po sumakay. So gumugulo naman po ang ating investigation and yun naman po ang isa sa mga objective natin, no, na hindi na po mangyari ang ganito mga maritime incidents ulit. So that would all form part of our investigation po. Pero halos ilang araw na po nakakalipas, Cap. Ibig ko sabihin, yun bang nagkiklaim na yun na nawawala yung kanilang kamag-anak, sinasabing nakasakay, ay natagpuan na ho ba? Ibig sabihin, kung ilang araw na po nawawala, baka sumakay nga talaga, Cap. Well, pagdating po sa ganyang information, hindi lang naman po Sir Nelson and Sir Jen nag-iisang Philippine Coast Guard. We are validating and confirming those information from the PDRRMO and even yung CDRRMO po. Kasi the time that the was reported to us, yung mga survivors and recovered bodies were brought to Basilan, to Zamboanga, and Jolo. So kinukonsolidate po natin yung mga information kasi may mga pagkakataon po na dumodoble po yung mga pangalan. No? So part po yan ng validation po natin ngayon just to assure ilan pa po ba talaga ang ating hinahanap. Anyway, ma'am, medyo pasensya na po kayo. Ang point ko lang, kasi kung ilang araw na, pangalan lang pala ating pagtatalunan, baka naman po pwedeng, kumbaga, baka naman mas mabilis na investigasyon, masettle lang natin yung bilang talaga, ilan talaga yung sumakay, at kung hindi talaga, edi wala tayong magagawa. Di po ba, Cap? Pagdating naman po sa investigation, nagbigay na rin po ng direktiba ang ating Secretary of Department of Transportation. The Marina and the Philippine Coast Guard were given 15 days po to conduct
a full-blown investigation. That's just to check po yung iba't ibang anggulo na posibleng naging contributory factor dito sa insidente ito. So we are given 15 days po at again, even yung aming commandant na si Admiral Ronnie Hilduban ang naging direktiba po niya in case matatapos itong investigation. At we find out that there's a release in the performance of our personal's duty, definitely they would be given a sanction accordingly po. So yan naman po ang direktiba po sa atin. Ma'am, ang point ko lang po yung pangalan lang sana at saka yung bilang. Well, siguro. Anyway, at least hintay tayo ng ilang araw bago matapos yung investigation. Kap, salamat po. Meron lang kaming mahalagang balitang tatanggapin. Ano po? Yes, maraming salamat po. Magandang hapon po. Hanggang sa muli, ma'am, ha? Sa susunod po. Ayan, yan. Ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, mga kababayan, ang atin po nakapanayam. Ano nung latest daw? Yan na, nagbalik na. Nagulat ako, Jen. Oh, bakit? Kasi habang ini-interview mo si Kapitan, ano? Captain, Noemi Kayabyab. Nagbalik ang Senado. Oh. Nagulat ako kung sinong nakaupo. Sino bang umuupo doon sa podium? Oo, pagka ang Senate President o kaya ay President pro tempore. Alam mo ba na nung nagbalik ang Senado, hindi si Lacson at hindi rin si Tito Soto nakaupo? Teka, anong nangyari? Pwede mo bang i-replay? Ipapakita natin? Maikli lang eh. Kasi sinabi ni... Hindi ko kasi naulinigan kung ano sinasabi ni Senador Mig Subiri. Tapos ang nakaupo doon ay si... Pero nandun naman si Senador Soto. Nasa baba sila. Senador Ping, andun din. Andun din. At ang nakaupo sa trono ay si Senador Loren Regarda. Para bang sinasabing... Your Honor. Your Honor. Hindi, pero imposible kasi kung wala pa namang formal... Alam mo, siyempre, kapulungan yun eh. May motion ba? May kung anong nangyari? Yan na nga. Yun na nga yung sinasabi natin. Wala kasi tayo sa Senado. Si Mar, dapat siguro tawagan natin si Mar para alam natin kung ano nangyayari sa Senado. Maikling-maikli lang kasi yun. Siguro wala pang 2 minuto, wala pa 1 minuto eh. Oo, parang nagbalik sila na session. Sinabi na, announcement. We have a new Senate President. Parang ganun eh. Parang ganun, oo. Kaya lang, siyempre hindi tayo makakasigurado habang hindi natin nakikita ang ebidensya. Ano mo na, i-drag mo lang dun sa... I-up natin. Oo, dun sa point na... Ayan. Anong boses? Walang sound. No objections heard. Session is adjourned until Monday, February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Ulit. Thank you very much, Madam President. Hindi nag-sink in. Ulit. Bakit nagkaganon? Simulan natin mula sa simula. Yung pagpasok. Yung pag... Maikli nga. Yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Hindi pala. Kasi kung sino nakaupo doon, talagang ina-address nila as Madam President. Hindi naman nagkapalitan. Akala ko. Sigurado ka dyan? Oo. Pauupuin nila doon ng hindi Senate President. Usually ganun yun. Ba't pinuupo? Kasi parang siya lang umaktong, nag-preside lang sa pagtagpo na yun. Ando si Tito, yung si Soto? Hindi, kasi meron talagang ganun mga pagkakataon na, sige, ikaw muna. Para matapos na yung usapan. Oo. Meron talaga. Kasi kung sino man na nakaupo doon, di ba, usually kapag nagbabating ko sana, nag-uusap, Mr. President, ang ina-address nila, yung nakaupo sa podium. Ibig ba sabihin, parang tinitis nila tayo, na parang gusto nyong magkaroon ng first lady Senate President? Kahit ilang minuto lang. Ganun ba yun? Maaaring ganun. Pero yun, ako sa tingin ko, walang nangyaring palitan ng leadership. Ganun ako ba? Ako na sa pagdaya ko, kasi una,
doon sa biglang nag-adjourn, kasi hindi natin na-expect biglang nag-adjourn, hindi natin nakita eh. ay wala ang minority group. Wala nga. Lahat sila na nandun ay majority. Oo. So, in-address lang nila, kasi nga parang may higing na, parang gusto na lang iupo na Senate President si Senadora Loren. Kaya nagtatawanan, gano'n ba? Oo. Ulitin mo nga kung nagtatawanan na seryoso. Nag-iit, pati nga si ulitin Senadora natin. Risa, kita mo, Ulitin natin. ang sarap ng ngiti. I-analyze kasi wala rin lumilitaw na balita eh. Wala. Ang nakalagay dito, sa botong 238 at kontrang 10, inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges na ipataw ang isa pang 60 araw na suspension kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Hindi, sa Kamara yan. Kaya nga, ibig sabihin, ito yung breaking news ngayon, suspendido na naman. Another 60 days. Si Meow Meow, hindi pa man nakakabalik. Kawawa naman. Wala. Ano yan? Pero yung sa Senate, sabi nga ito, yung isang kakilala nating reporter doon, Ano sabi? Wala, sabi niya, nag-practice lang si Madam Loren. Ayun! Walang palitang ano. Pinasarap lang tayo, ha? Oo. Sige, pakita mo nga. Kasi ganun talaga ina-address na nakaupo sa podium. Tingnan natin. I-play mo nga uli. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Yun. Hindi nga sila seryosa. Para lang tayo nanonood ng Itbulaga eh. Wala, ganun talaga. Kasi talaga kung sino nakaupo doon, ina-address talaga ng President. Ba't kaya nila ginawa yun? Ayun lang. Siguro, baka pinalulutang niya yung balitang gano'n, di ba? Totohanin na natin. Kahit ilang minuto lang. Kahit na. Kasi lahat naman yun, basta member ng majority, pwede tawagin. Pwede talagang tawagin. Basta siyang nag-preside. Oo, pwede mag-preside yun. Isa nga, may mga pagkakataon, di ba, gustong magtanong ni SP Soto. Kasi, Jen, kung talagang siya ang inilagay na Senate President, una, seryoso sila. Pangalawa, nandyan dapat yung minority. Yes, kasi magkakaroon ng botohan yan eh. Hindi po pwedeng magkaroon ng pagbabago sa leadership na hindi magbobotohan. Kaya siguro sabi nila, may saganang mamamayan pa, di ba? Lokohin natin yung dalawang kamoting kahoy. Sigurado. Kasi tawag dyan, kuryentehin natin itong dalawang kamoting kahoy. Hindi nag-iisip yan eh. Basta nila ipe-play yan eh. Akala nyo. Akala hindi kami nag-iisip. Akala nyo lang yun. Ano lang yan? Parang pampasaya lang. Kung baga sa salitang kato, inuurat lang tayo. Ganun lang yun. Ito sabi pa ng isang sabi pa nung kaibigan nating report, yaman din lamang wala si Mars. Sayang, sabi niya, tignan natin sa Monday. Ayan, yan. Malay mo, magtuloy-tuloy. Nag-practice lang si Madam Loren Ligarda. Ayun. Yan ay medyo pasaring doon sa minority na naghahangad na parang nililigawan daw nila si Loren eh. Ayun. Diba? Pero ang ginagamit na issue naman kay Loren ay tungkol sa kanyang anak. Si Lian. Ganun ba? O diba? O kita mo niya yung anak mo, parang ganito, diba? Iniimbestiga, etc. Ganon. Pero, again, hindi sila pwedeng mag-resume na kaya yan, tapos magbabago ng hindi kayo kilalanin yun hanggat hindi nag-resume ang kanilang session. Hindi naman sila nagbotohan. Hindi naman sila nagbotohan kung magpapalitan ng leadership. At saka ang nangyayari dyan, yung lumang Senate President, siya yung nakaupo eh, no? Pagka magbobotohan, di ba? Yes. Tapos, bababa. Magdideklara ng vacant. Ayun. Magbo-motion na i-vacant yung Senate President. Hindi basta upong ganyan. Hindi ganun. Pag sabihin, kaya pinaupo siya, pagbalik natin ng session, ikaw ang upo doon, ikaw ang upo. Lokohin natin yung dalawa kamote. Yaman din lamang nililigawan kanila. Yaman din lamang, nasabi nila, yung hinahantay nila, yung niluluto, ito ihain natin. Yan.
Loko kayo. Akala kasi nila, hindi natin alam yung rules and Dati tayo senador eh. Yan po, ang pinag-usapan. Ulo ko dyan. Akala mo, bigla na nagkaroon ng pagbabago ha? Sapagkat tinawag siyang Madam President. Yun nga. Anyway. Uy, may bago na rin presidente. Ha? Sa Malacanang. Presidente ng? It's a prank. Kala nyo kayo lang marunong manloko, ha? Okay. Break muna tayo. Break muna? Oo. Di sige. Pinasarap nyo kami. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po ang Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po ang Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan. Ay, Nason, ituloy ko na rin lang. Yaman din lamang nabanggit natin ng Madam President, Loren Legarda. Meron siyang ito, interesado tayo dito. May kinalaman ito sa pondo ng PhilHealth. Kayo po ba yung miyembro ng PhilHealth? Yan, lahat taasan ng kamay. Ito. Kasi nga naman, di ba, nung nakaraan, Nason, mukhang nawalan ng pondo ang PhilHealth eh. Nawalan, in a sense na inilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan. At ito po inilipat sa National Treasury. Ang kanya pong panawagan, para ho ito'y mabantayan na nating mabuti, magkaroon na raw ho tayo ng agarang reforma para tugunan ang kakulangan sa pondo na nagpapahina po. Meron tayong bagong batas eh. Yun ang Universal Healthcare Act. Nagkaroon daw po siya ng privilege speech at sinusulong niya ipasa ang Senate Bill 1662 o PhilHealth Automatic Funding Act upang maging automatiko ang paglalabas ng pondo at magkaroon daw po ng transparency. Nawalan daw po ang PhilHealth, mga kababayan o mga miyembro ng PhilHealth ng mahigit 113 billion pesos mula po sa sin tax at mahigit 106 billion pesos mula po doon sa PCSO at saka sa PAGCOR. Yun, dapat doon napunta yun eh. At sabi niya, ang paglilipat para po dapat ng 60 billion pesos na pondo sa National Treasury at ang umano'y pagpapahina naman ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o ito pong MAIFIP sa sistema daw po ng serbisyong pangkalusugan. Yan. Ang panawagan po ni Senadora Loren Legarda, i-phase out na po ang MAIFIP at ilipat po ang pondo nito sa PhilHealth. Ilagay na po ito sa PhilHealth. Upang matiyak na sapat, malinaw at agarang serbisyong pangkalusugan para po sa publiko. Pwede naman kasi, di ba? Diretso nyo na dun eh. Yes. Bakit pa kasi gumagawa pa tayo ng kung ano-ano? Tapos, ipapaubaya natin sa mga politiko, Nelson. Di political patronage na naman ito. Yes. Kung ito po'y nasa PhilHealth, di direkta, alam ng tao, may karapatan siya sapagkat nagko-contribute tayo doon, Nelson. Tama. Alam mo ba dyan, nakakabagbag ng damdamin. Tama ba? Alin to? Yung makita na, kasi nagkataon na no isang linggo, ay nandyan ako sa may, napadaan ako dyan sa may PGH. Sa Maynila? UP PGH. Okay, Diyan pala, kahit alas 2 na madaling araw, ang haba na ng pila. Bakit pumipila? Sa serbisyo. Ganun, Pag nagbukas yung opisina doon, may pinipilahan sila para mabigyan sila ng libreng serbisyo. Mga outpatient? Ganon? Ganun Kasama na, lahat-lahat na. Nakapila doon ang haba. Nako, malamang dyan galing sa probinsya. Diba? Luzon, Visayas, Mindanao yan eh. Ang isa lumapit pa sa akin, hindi pa daw kumakain eh. Nako po. Di nawalan ka pa ngayon. Sa awa ko, Jen, umalis na lang ako para hindi ko sila makita. Yun lang. Kaya pala mababagbag talagang kalooban mo, no? Ako kasi nag-iisip na
bakit wala bang pera ang Pilipinas? Di ba? Parang hindi ko mapag-reconcile yung apakadami nating pera para sa mga infrastructure na nawawala, hindi naman nagagastos. Pero yung kung bibilangin mo naman yung nakapila dyan, hindi aabot ng ng gagastusan mo ng milyon eh. Yun nga. Iba ka. Kasi doon mga lang naman, mga simple-simpleng yan check-up lang PGH iba. pa lang yan. Oo. Pag nakita mo yung East Avenue. Yes. Diba? Yung Quezon City General Hospital. Oo. Yan. Yung orthopedya pala. Sa Ayan, may madami rin orthopedic nakapila. hospital. Lahat na may problema sa buto. Apakarami dyan, Nelson. Alam mo dyan, siguro, para sa mga opisyal natin, one time, mag-ikot kayo sa mga government Government hospital. hospitals. Madaling araw. Alas 2:30 ng madaling araw, magpunta kayo sa mga government hospital, makita niyo yung sinasabi namin. Halimbawa, si Secretary Ted Narbosa, punta niyo yung PGH, tanongin niyo, bakit pumipila mga tao dito? Huwag ka doon pupunta diretso sa ospital, kasi doon makikita yung nakapila eh. Doon ka sa mga karsada. Tingnan mo yung mga gilid-gilid. Ayun. Oo. Sabi madaling araw pa lang, andun na sila. Doon sa Padre Paura, dyan, katapat pa ng Supreme Court. Para makauna sa serbisyo? Oo. Katapat ng Supreme Court. Yan, lapit lang sa DOH yan. Di ba? Nandiyan lang sa Rizal Avenue yung PGH. At saka yung DOH. na ang lapit nila, Supreme Court, Department of Justice, katarungan. Pero sila, wala nang katarungan, wala pang kalusugan, di ba? Oo nga. Nalisin mo talaga ng katarungan kalusugan niya mga yan. Ayun nga. Sakit ng damdamin. Isipan. Ngayon pa naman, ang sabi ng Pangulong Bongbong, na tayo, zero billing tayo, at ang mga ospital natin, mga pampubliko, pumunta lang po kayo lahat mga indigent. Maring sabihin na natin, may programa silang ganyan. Bakit wala nag-aasikado? Bakit may pumipila pa? Diba puntahan nyo muna yun at sabihin nyo, ganito pong gagawin natin para wala ng pila. May pumipila pa eh. Ang haba pa po ng pila. Di ba dati si Pangulong Duterte, meron ganyan? Doon sa DFA dati, madaling araw pa lang may pumipila. Doon sa passport noon, di ba? Pinatawag yung hepe ng passport division, halika, sisipain kita pag hindi mo naalis ang mga pila na yan. Kasi naayos na ngayon, meron mga sistema na eh. Meron pa palang ganyan. Noon araw, pati sa NBI clearance, ganyan din eh. Madaling araw pa lang, haba na ng pila. Ay, totoo. Ngayon, online na po ang pag-apply. Sana sa mga ospital, ganun din kasi kung may sakit ka, tapos pipila ka doon, kaya ka mag-anak mo. Magkakaroon ka ng sakit. Ang masaklap pa, yung isa doon na nakita ko, may dalang sanggol. Ayan, ganyan na, Larawan talaga. Yung sanggol malusog dyan. Kasi ang pumipila doon siguro yung nanay, wala na walang pag-iwanan. Magkakasakit din yung bata. Diyan sa may E. Rodriguez, yung Children's Hospital. Diyan, makikita ka ng mga bata yan. Tsaka dito sa may pila din. Philippine Children's Medical Center sa may Quezon Avenue. Ayan, andyan, mga bata naman, yung mga batang may malalaking ulo. Yung may, hydrocephalus. Ayan ang sitwasyon dyan. Ang sakit tingnan. Yan yung sinasabi ni Kuya Bongo Nelson. Yung mga malasakit center, kasi nagtutulong-tulong na nga yan. Ang problema, yung kapwa niya ata senador ngayon, sapagkat naging bihikulo yan ni Kuya Bongo, gusto pa ipatanggal. Gusto yatang ipa-demolish na, ipabuwag na yung malasakit center. Nako po. Yun ang ating sinasabi. Maganda proyekto mo, suportahan, huwag nyo nang tignan yung pangalan ng politiko. Diba? Sapagkat ito ay pet project na ganito, pet project na ganyan, identified kay ganitong politiko, suportahan nyo pa siguro sa halip na yun ay ipatigil. Diba? Kaya kung naalala yan, Jen, kasi biglang lumabas itong balita, ito breaking news din ito eh. Dinispis po ng Supreme Court, kasi nakita ko yung Supreme Court eh, naalala ko, isang araw, andyan ako. Dinispis nga po na Supreme Court ang petisyon na kume-question sa constitutionality ng pagkakatatag ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Okay. Ang mga nag-file ng kasong ito, yung Paras. Topacio, yan. Ang sabi dito ng Supreme Court, hindi na ipakita ng mga petitioner na sila ay apektado dun sa na sila ay maapektuhan ng pagkakalikha ng ICI. Ibig sabihin, hindi silang dapat nagrereklamo. Pangalawa,
hindi nila napakita na dapat ito idirekta kagad sa Supreme Court dahil meron pawang tinatawag na hierarchy of courts. Dapat daw idinaan muna sa lower court o kaya ay ipinakita sa petisyon na ito ay urgent at dapat diretso na sa Supreme Court. Ayun. Kaya yan ilan sa mga dahilan kung bakit ito ay dinismiss. They fail to meet basic requirements for judicial review. Ipinapadeklara kasi nila na unconstitutional yung executive order ng Pangulo na bumuo dito sa Independent Commission for Infrastructure. So, tuloy-tuloy ang ICI. Ang problema, mukhang ano nangyari sa ICI dyan? Wala pa rin bagong miyembro, ano? Mukhang mismo ang Pangulo nagpahiging na, parang bubuwagin na rin ata eh. Parang tapos na ang trabaho, Nelson eh. Wala na nga investigasyon. Ang pinupush na lang ata ngayon eh, ang ombudsman na talaga. Ombudsman na. Kasi una, nandun na si Boying. Diba? Dati kasi hindi nila mapus ang ombudsman. Nandun si Martires eh. Ngayon naman yung kampanya ng ICI, Nelson. Yun din ang gagawin nandun na rin naman ang trabaho ng ombudsman. Ayun tapos nga. ICI. Di madodoble pa. Correct. Kaya yun ang ano. Doon na lang. Aywan natin. So hindi na aktual ng katastasan hukuman yan. Dinismiss na yun. Dinismiss na. Ayun. Anyway. Nabalita ano ba ito, Nelson? Ito. Mga negosyante, totoo ba ito? Pakikumpirma nyo nga po sa amin, ano ha? Maganda daw. Sumipa ang stock market. Sumipa? Oo. Ibig sabihin sumipa, ano? Tumaas. hindi sumubsob, ha? Akala ko may tinamaan. Hindi, kasi di ba alam mo naman sa stocks eh. Sumipa, tsaka sumubsob. Pataas. Oo. Ang report daw po, mga kababayan, ito pong Philippine Stock Exchange natin, ito daw po yung nagiging indikasyon na ngayon na bumabalik na po ang sigla ng ating ekonomiya. Ayun. Pero bang ngayon sa mga sa business? Kasi tayo minsan hindi natin napapansin yung sitwasyon ng stock market, di ba? Kasi lagi tayo nabubuhos sa usapin ng politika eh. Binabanggit daw po yung pagtitiwala sa ating ekonomiya, medyo bumabawi na po. Tumaas daw po ang Philippine Stock Exchange Index ng 104.88 points o katumbas daw po ito mga kababayan ng 1.67% na pagtaas po sa 6,401.96. Ito pala ang pinakamataas na antas mula po January 19, 2026 at isa naman daw po sa pinakamataas noon pong July 2025. Isa po sa mga nagbanggit, ito nakakapanayam natin ito, Nelson, sa palatuntunan, sa maging sa himpilan, ito pong si Ginoong Michael Ricaport, siya po yung RCBC Chief Economist. Ang sabi niya, ito daw pong pagtaas ay ganap ng nabura ang pagkalugi sa merkado na sumunod po sa mga State Nation Address, State of the Nation Address o SONA, noon pong July 28, 2025, nang pansamantalang naapektuhan yung kumpiyansa ng mga mamumuhunan dahil po sa issue, dahil daw po sa issue at politika, ingay na politika at tumutugon daw po sa mga konkretong pamamahala sa ating ekonomiya. Ngayon daw po, sa administrasyong ito, ang pagpapatatag daw po ng merkado at ang pagsusulong ng transparency at pagpapatuloy daw po ng mga pulisiya ang siyang magpapalakas ng tiwala daw po sa negosyo. At investments at malinaw daw po mga numero na nanunumbalik na ang pag-arangkada sa ekonomiya sa kabila daw po ng ingay init ng politika, Nelson. Ayun, yun po ang report na sinasabi ngayon just sa Philippine Stock Exchange. Sana nga, harinawa. Tayo, Nelson, lagi tayo nakafocus sa usapin ng politika. Kung ganito po ang sitwasyon ng ating stock market, magandang ang indikasyon nito, Nelson. Ibig sabihin, ng mga negosyante natin dito ay hindi nagpapa-apekto sa usapin ng ingay ng politika sa ating bansa. Yun nga. Diba? Sana. Tayo bilang isang mamamayang Pilipino, umaasa na ito nga sana may sakatuparan pa. At pagtuloy-tuloy, Nelson, yan ang anong tawag natin doon? Baka sabihin kasi ng mga mahirap, Jen,
Ano ba? Hindi. Hindi mo makinabang sa stock market. Pero pag inisip natin, Nelson, ito kasi indicator ito, no? Yung stock market na indicator din kasi hanggang sa baba. Bagamat ang mahihirap nating kabayan, yung masa, hindi naman talaga naintindihan ito kung ano itong stock market. Pero ito po ay magandang indicator sa sitwasyon po ng ekonomiya ng ating bansa. Pero ang ating lang pakiusap dyan, ay magtuloy-tuloy sana. Kasi bagsak po ang ekonomiya ngayon eh. At ang atin daw utang ngayon, Nelson, ay 17.8 trillion. Nakita ko kahapon doon sa mga balita. Mas lumalaki. Umabot pa tayo ng almost 18 trillion na. Yes. Konting-konti na lang, mag-18 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Well, check yan. Kasi sa 2026 budget natin, obligado tayo umutang ng mahigit 1 trilyon. Nason. Dahil kulang ang ating pera. Dahil kulang po ang ating pera. Mas malaki ating inilalaan na budget kesa dun sa talagang perang madudukot natin. Yung ating budget ay ating annual isang taon ay 6.93, di ba? Tapos ang kita lang pala natin, buwis, etc., ay 5 something. Yes. So kulang tayo ng mahigit 1 trilyon. Saan manggagaling yon? Utang. Uutang tayo. Yun ang katotohanang hindi natin maiiwasan. Ay, nako. May babatiin daw tayo. Ayan. Sige. Sino ba yan? Happy birthday daw po kay Brother Richard Helmenihildo ng Batangas City. Aba, talaga naman ha. At happy birthday din kay Brother Rafael Dangana ng Tayuman, Metro Manila. Happy birthday din kay Lisel Nagit ng Buting, Pasig. At maligayang karawan po sa Kas Razel Nazareno mula po sa mga taga Hermosa, Bataan. Ayun, si Ka Angelito Borja Baro mula daw po sa Clarkview, Angeles City ay nanonood po ng ating palatuntunan. Kamusta po kayo? Sana po ay okay po kayo dyan. Yan. Sino pa? Yan. Si Wendy Roma Lahada ay may pagbati. Ang Kadan Gala ng Bislig City, Surigao del Sur ay nanonood daw po sa ating palatuntunan ngayon. Mga taga Bislig, kamusta po kayo? Bislig, Surigao del Sur. Si Brother Dan Gala. Ito na pala, Nelson, meron palang report si Mark kanina. Matagumpay daw pong napigilan ng majority block ng Senado umanitangkang kudita. Sabi ko sa iyo, ha? Meron talaga niluluto. Laban daw po kay Senate President Soto. Babasahin ko na lang po yung report ni Mar, ha? Ano nangyari? At kinukumpirma daw po ni SP Soto na nagtangka ang minority block na palitan siya sa pwesto pero nagawa raw itong pigilan ng majority block. Ayun. Ano nangyari? Mahigit 1 oras din daw po nag-break ang plenaryo. At sa gitna nito, nag-post sa kanyang social media account si Senador Kiko Pangilinan kasama mga miyembro ng mayoriya na may caption na power sharing. Ayun, ha? Sinabi ni Senador Soto, baka nagbibiro lang si Pangilinan. Pero ayon daw po kay Senador JB, napag-usapan din nila ang term sharing, yung term sharing ni Soto at Loren Ligar. Ayun pala, Nelson. Baka daw magkaroon, kaya pala pinaupo doon sa podium. Magkakaroon ng term sharing. Sen Loren. Sabi ni Soto, hindi, nagbibiro lang yan. Ayun. Sa pagbabalik daw po ng sesyon, si Senador Loren ang nagsilbing presiding officer, kaya tinawag siyang Madam President, at siya po nagdeklara ng adjournment ng session. Sabi ko sa iyo, So walang pagpapalit? Walang pagpapalit po ng liderato. Walang pagpapalit. Pero may nagtangka nga raw talaga. May nagtangka. Kasi ngayon, napakaliit na, napaka-slim ng kung bilang ng mga senador ang ating pag-uusapan. Kasi, sa majority, 15 lang kasi kailangan mo lang ng 13 Di ba? Para ikaw ay maging majority. Yung nasa minority group ay siyam. Di ba? Di siyam, 4 lang ang kulang mo. Kaya talaga medyo slim, hindi maaalis mo dyan araw-araw. May magtangka talaga. Na magkaroon ng palitan ng leadership, lalo ngayon sa ingay ng usapin ng politika at saka maiinit na issue ng ating bansa ngayon.
Tapos ngayon, kakasuhan mo pa yung ilang senador? Incumbent Tatlo. senators, so tatlong incumbent tsaka isang former senator. Eh di siyempre, may mga kasamang yan. Oo, may mga support. kaibigan yan dyan, may mga supporter. Di ba? Siguro nahilot nila, no? Yun, siguro pagka kayo, huwag ka nang term sharing na lang tayo. So, baka sabihin si Senador Loren, kailan ako? Standby ka lang dyan. Kung standby ka lang dyan. Huwag ka munang magtanong kung kailan. Basta Term sharing tayo. Term sharing. Kailan ako? Tuwing mag-adjourn, ikaw upo. Ay, naka. Ayan. naman, Si Kuya Ronald Pujeda, sabi niya, mula doon sa Panukulan, Quezon, Pulilio Island. Nanonood pala sa atin, ha? Kuya Ronald Pujeda, salamat po ng marami sa mga taga-riyan po sa Quezon. Binabati rin natin dyan si Ka Vicente Gianan Jr. Siya yung nasa ating mga tagapag-alaga ng ating mga K9. Ganon. May K9 ka ba? May K9 ako eh. Ako sa akin, K11. Ay, nako, ang Kuya Jun Donaire. Kuya Jun, salamat po ng marami, ha. Nakikinig pala sa ating palatuntunan. Sana po ay okay na okay kayo, ha. Ang Kuya Patrick De La Rosa Magsino, pakibati po ang aming District Minister, Ka Froilan Enriquez ng Spain. Ayan. Kamusta po kayo, mga taga-riyan sa Spain? At ang lahat po, parami ang ating nanonood sa Espanya. Diyan sa Italia, etc. Kapag ka-oras na raw po natin, nakatutok sila. Kaya lagi nagpapabati itong Kuya Patrick ang lahat po ng mga district officers ng distrito ng Espanya. Yan ang kaligayahan nila eh. Yung may makabati. Kami naman sa Pilipinas. Kami naman ang kaligayahan namin makarating na Espanya. Kaya dyan lang sa Quiapo. Espanya, Maynila pala. Ay, nako. Paano po? Kasani Correa. Kasani, Mami Rose. Sana lagi kayong malusog ang pangatawan dyan sa San Diego, California. Tay-tay nyo lang po pagka gumanda panahon. Malapit kami dyan. Tay-tay lang po. May visa na eh. Yan. Paano? Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At bukas, alas 5 ng umaga, mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!